Welcome sa Manwa Tagalog Recap. Bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Nagpakita si Eva ng iisang opsyon, ang S-Class Thunder Haze Secret Realm Pass, na nagbibigay ng pahintulot sa pagpasok sa isang espesyal na lugar ng pagsasanay. Nakuha nito ang pansin ni Xu Jingming, naisip niyang malapit ang Hidong City sa kanyang bayan, ngunit wala pa siyang naririnig na ganitong lugar. Ipinaliwanag ni Eva na ang Secret Realm ay lumitaw 87 taon na ang nakalipas at kinuha ng Thunder Haze Martial Arts Hall, isa na itong restricted area at hindi alam ng publiko. May pagkamausisa, tinanong ni Xu Jingming kung may mga halimaw sa loob, kinumpirma ni Eva na mayroon, at karamihan sa kanila ay may kakayahang kontrolin ang kidlat. May kumpiyansang ngiti na pagtanto ni Xu Jingming na ito ang perpektong resource para sa kanya. Pinili niya ito, at agad na lumitaw sa kanyang kamay ang pass. Habang nasa campus, nakatanggap si Xu Jingming ng tawag sa telepono tungkol sa isang society exchange meeting na gaganapin sa hapon. Tinawag siya ng tumatawag na Vice President Xu, isang titulo na kamakailan lamang niyang nakuha matapos sumali sa Media Society. Ilang araw na ang nakalipas sa payo ng kanyang senior, bahagya siyang nagulat na agad magsisimula ang kanyang mga tungkulin, ngunit pumayag siyang dumalo. Naisip niyang magiging interesante at sulit puntahan ng isang pulong kung saan nagbabahagi ng karanasan ang mga estudyante mula sa iba't ibang departamento. Nang makatagpo niya ang kanyang guro na si Yang Jiantian, tumingin ito sa kanya ng lubos na namamangha at nagtanong kung pumasok na ba siya sa Tier 3. May kalmadong ngiti, kinumpirma ni Xu Jingming na nag-breakthrough siya habang nasa research trip. Patuloy na namamangha, ipinatong ni Yang Jiantian ang kamay sa kanyang balikat at pabirong sinabi na parang napakadali lang sa kanya ang paglampas sa Tier 3 bottleneck, parang pagkain at pag-inom lamang. Sabik na makita ang resulta, sinabi ni Yang Jiantian kay Xu Jingming na sumama sa kanya sa training room upang masuri ang mga pagbabagong pinagdaanan ng kanyang katawan matapos masipsip ang dugo ng Diyos. Sa training room, pinakawalan ni Xu Jingming ang isang rumaragasang bugso ng kumikislap na gininto ang kidlat habang pinapanood siya ng kanyang guro. Nalito si Yang Jiantian sa tanawin, nagtataka siya kung bakit ang Purple Cloud Divine Lightning ay naging ginto sa halip na karaniwang bughaw lila, napagtanto niyang hindi lang kulay ang nagbago, lubos na naiiba ang aura ng kakayahan. Kalmadong ipinaliwanag ni Xu Jingming na dapat ay sinabi na ito ni Vice Principal Ling Shuang. Ibinunyag niya sa kanyang guro na ang kanyang kakayahan ay nag-evolve na sa SS Rank Dushan Divine Lightning. Lubos na nagulat si Yang Jiantian at sumigaw sa hindi makapaniwala na ang isang S-Rank na kakayahan ay maaaring mag-evolve sa SS Rank. Doon niya naunawaan kung bakit tumawag si Ling Shuang noong nakaraang araw upang sabihing may sorpresa ang kanyang disipulo. Nang hamu pa ang pagkabigla, binalaan ni Yang Jiantian si Xu Jingming na mas mahirap kontrolin ang isang SS Rank na kakayahan kaysa sa S-Rank, kaya kakailanganin niya ng mas maraming pagsasanay. Tumango si Xu Jingming at sinabi na ipinagpalit niya ang resource para sa isang Thunder Secret Realm Pass at kailangan niyang maghanda. Sumang-ayon si Yang Jiantian na ang Secret Realm ay isang magandang lugar ng pagsasanay para sa mga Lightning type user, ngunit kailangan muna niyang suriin ang kanyang pisikal na kalagayan. Hiniling niyang i-activate ni Xu Jingming ang kanyang Thunder Pole State. Pumayag si Xu Jingming at handa na sa inspection. Inactivate niya ang estado, at agad na nabalutan ng gininto ang kidlat ang kanyang katawan habang siya'y nagbabagong anyo, kumikinang sa kapangyarihan ang kanyang buhok at mga mata. Pinanood ito ni Yang Jiantian ng may paghanga, sinabi niyang ang pundasyon ng indestructible body ni Xu Jingming ay labis na tumibay. Umabot na sa antas ng isang high-rank tier 2 user, napansin din niyang nahaluan na ito ng aura ng isang Beast Emperor level bloodline. Nang marinig ito, naunawaan ni Xu Jingming kung bakit ang kanyang pisikal na lakas pa lamang ay maihahambing na sa S-Rank user na si Qiran Rao. Nasiyahan, sinabi ni Yang Jiantian sa kanyang disipulo na magpahinga muna, ipinaliwanag na tanging aktwal na labanan lamang ang tunay na makapapakita ng kasalukuyang kalagayan ng kanyang katawan. Isinaalang-alang ng din ang iba pa niyang mga disipulo bilang posibleng kalaban, ngunit nakita niyang hindi sila angkop. Napagtanto niya, na may bahagyang pagkagulat, na ang kanyang junior brother na si Jingming ay tila mas malakas na ngayon kaysa sa iba pa niyang senior students. Pagkalipas ng 10 minuto, inanunsyo ng katiwala na si Uncle Fu na dumating na ang taong kanyang ipinatawag. Isang maskuladong senior student na may mohawk, na nagngangalang Zhang Shan,
ang humakbang pasulong na halatang kinakabahan. Sa loob-loob niya, nagtataka siya kung bakit muli siyang hinahanap ng Dean, na tinatawag niyang showman, at nag-aalala siyang baka may nagawa siyang mali. Pinayapa ni Yang Jian-tian ng kinakabahang estudyante at ipinaliwanag na nais lamang niyang magsagawa ito ng isang purong pisikal na combat training session kasama ang kanyang disipulong si Xu Jingming. Nagulat si Zhang Shan at nagtanong kung ang isang purong pisikal na laban ay hindi ba parang pambubuli lamang kay Xu Jingming. Gayunman, sinabi ng Dean kay Zhongshan na gamitin ang buong lakas niya at tiniyak na babantayan niya ang laban. Tinanggap ito ni Zhongshan, pinaputok ang mga daliri at sinabi sa kanyang junior na dahil hiniling ng Dean na mag-all out siya, hindi na siya magiging magalang. Habang naghahanda sila, tinanong ni Yang Jian-tian ang kanyang butler kung sino sa tingin niya ang mananalo. Sumagot si Uncle Fu na bagamat mas malakas si Xu Jingming sa kabuuan, sa purong pisikal na lakas ay dapat manalo si Zhongshan. Hindi sumang-ayon si Yang Jian-tian, kinilala niyang makapangyarihan si Zhongshan bilang isang peak tier 3A rank user, ngunit ipinaliwanag niyang ang mga natatanging karanasan ng kanyang disipulo sa training floor ay lampas sa imahinasyon. Naghanda si Zhongshan sa labanan at inactivate ang kanyang A-rank beast style ability, nagbago ang anyo niya bilang isang malaking at nakakatakot na kulay abong lobo. Sa kanyang transform state, naisip niya na dahil S-rank user ang kalaban at paborito ng Dean at Vice Principal, marahil ay dapat siyang magpigil upang maiwasang masaktan ito. Nagsimula ang laban, binalaan ng transform na Zhongshan ang kanyang junior na mag-ingat at naghagis ng isang malakas na suntok, hinarap ito ni Xu Jingming ng harapan, nagsalpukan ng kanilang mga kamao na may dambuhalang impact, at dahil sa lakas ay napatras si Zhongshan ng gulat, hindi makapaniwala sa nangyari. Naisip niya na bilang peak tier 3 user na may A-rank ability, dapat ay nadurog niya ang kalaban kahit pa nagpipigil siya. Inosenteng nagtanong si Xu Jingming kung hindi ba ginamit ng kanyang senior ang buong lakas nito. Napagtanto ni Zhongshan ang kanyang pagkakamali at inamin sa sarili na minamaliit niya ang kalaban. Determinado siyang hindi matalo, umungal siya ng marahas habang tinipon ang kanyang kapangyarihan. Nang makita ito, ngumiti lamang si Xu Jingming. Muli silang nagsalpukan, nagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na suntok na umalingaw-ngaw sa buong silid. Mula sa gilid, sinuri ni Dean Yang Jian-tian ang laban, napansin niyang mas mabilis ang daloy ng dugo ni Xu Jingming kaysa kay Zhongshan, isang boost mula sa Unknown Beast Emperor Blood, na pagpasyahan niyang sa kabila ng pagkakaiba ng ranggo, halos magkapantay ang kanilang pisikal na lakas. Nang makita niyang tabla ang laban, nagpasya ang Dean na makialam. Tinawag niya si Xu Jingming at binigyan ng pahintulot na i-activate ang Thunder Pole State. Nang marinig ito, natarante si Zhongshan na huwag na lang ipa-activate. May pagkabahala niyang sinabi na sa ngayon ay natatalo na siya ni Xu Jingming. Paano na kaya kung ilabas pa nito ang kanyang estado ng kidlat? Ito ay tiyak na magiging isang sakuna para sa kanya. Kumulog ang katawan ni Xu Jingming sa gintong kidlat habang lalo pa niyang itinulak ang kanyang kapangyarihan. Humarap si Zhongshan sa kanya at kinakabahang nakiusap, "Brother Jingming, dahan-dahan lang." Ngumiti lamang si Xu Jingming, na ngayoy nagliliwanag sa napakalaking kapangyarihan, at pumayag. Makalipas ang ilang minuto, natapos ang laban, nakahandusay sa sahig si Zhongshan, hingal na hingal. Lumuhad si Xu Jingming sa tabi niya at inialok ang isang maliit na sisidlan na may pulang likido. Ipinaliwanag niyang ang kanilang sparring session ay nagbigay ng inspirasyon sa kanyang guro at nagpasalamat siya sa kanyang senior. Tinanggap ng nagpapasalamat na si Zhongshan ang regalo at idineklara na kung may sinumang online na magdududa sa pangalan ni Xu Jingming, siya ang unang tatayo upang ipagtanggol ito. Habang nagpapahinga si Zhongshan, tinanong ni Xu Jingming si Uncle Fu kung kailan posibleng lumabas mula sa meditasyon ang kanyang guro. Ipinaliwanag ni Uncle Fu na hindi tiyak, maaaring ilang oras o kahit ilang araw pa. Habang naghihintay sila, tumunog ang telepono ni Xu Jingming. Sinagot niya ito at nagulat nang marinig ang boses ni Vice Principal Ling Shuang. Ipinabatid nito na dumating na ang mga tao mula sa Jing University dala ang orihinal na kopya ng S-rank combat technique na Thunder God Finger, at inutusan siyang pumunta sa Battle Technique Library upang kunin ito. Mula sa isang silid na puno ng mga aklat, nagpasya si Ling Shuang na siya na mismo ang susundo sa kanya. Biglang lumitaw ang isang gintong portal sa tabi ng nagulat na si Xu Jingming, at lumabas si Ling Shuang. Walang sabi-sabi, hinawakan niya ang balikat ni Xu Jingming at hinayla siya papasok sa portal, halos mahatak pataas ang kanyang mga paa habang nagugulat na nanunood sina Zhongshan at Uncle Fu. Lumitaw sila sa isang pinalamutian na silid kung saan may isang lalaking nakaupo sa sofa. Habang hawak pa rin ang nakalutang na si Xu Jingming,
Ipinakilala siya ni Ling Shuang bilang S-rank student ng Magic City University, ipinakilala rin niya ang isa pa bilang si Teacher Chen Lin mula sa Jing University. Nakatayo na muli, magalang na yumukod si Xu Jingming, ngumiti ang lalaki at binati siya. Ipinaliwanag ni Ling Shuang na si Teacher Chen ay isang low-rank tier 7 Grandmaster na nakapag-master na ng Thunder God Finger. Ipinaalam niya na mananatili ang guro ng kalahating buwan at dapat madalas humingi ng payo si Xu Jingming. Sumang-ayon si Xu Jingming. Sa loob-loob niya, sayang dahil maaari naman niyang i-master agad ang teknik gamit ang kanyang sistema. Sa panlabas, magalang niyang sinabi kay Teacher Chen na maaaring madalas niya itong maabala. Pinawi ito ni Teacher Chen at ipinaliwanag na matagal na siyang kaibigan ng guro ni Xu Jingming at dumalaw lamang. Sinabi niyang kung kailangan niya ng tulong, maaari siyang hanapin sa tirahan ni Yang Jiantian. Nang palubog na ang araw, dumating ang pagod na si Xu Jingming sa isang malaking gusali para sa pulong ng samahan. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkalate at ipinaliwanag na marami siyang inis-ikaso sa araw na ito. Pagpasok niya sa malawak na bulwagan, binati siya ng maraming estudyante bilang Vice President Xu, napansin niyang marami ang miyembro ng samahan. Inanyayahan siya ng isang binatang may lilang buhok na umupo sa unahang hanay. Habang umuupo si Xu Jingming, nagpakilala ang binata bilang Vice President Du Liangping at namangha sa bilis ng pag-angat ni Xu Jingming sa Tier 3. Hinuhulaan na siya ang susunod na pangulo, walang interes. Tinanong ni Xu Jingming kung tungkol saan ang pulong. Naging seryoso ang mukha ni Du Liangping at ipinaliwanag na ito'y tungkol sa misyon laban sa Heaven's Mandate Sect. Sinabi niyang tila naghahanap ng kamatayan ng sektang iyon sa pag-atake sa freshman team, at tinanong kung talagang balak ni Xu Jingming na tanggapin ang misyon. Walang pag-aalinlangan na kinumpirma ni Xu Jingming na siyempre tatanggapin niya ito. Sa pagpupulong ng Meteor Society, gumawa si Wulan ng isang seryosong anunsyo. Sinabi niya sa mga miyembro na muling bumalik ang Heaven's Mandate Sect, at naglabas na ang pamahalaan ng utos na lipulin ang mga ito. Naglabas ang paaralan ng maraming gawain para sa misyong ito, at hinikayat niya ang lahat na makilahok. Pagkatapos ay humarap siya kay Xu Jingming, hinulaang tatanggap ito ng isang gawain at nag-alok na mag-team up. Nakaupo sa tabi ni Du Liangping, magalang na tumanggi si Xu Jingming at sinabing mas gusto niyang mag-isa. Estratehiko ang kanyang desisyon, naisip niya na bago tumanggap ng anumang misyon, ang pangunahing prioridad niya ay ma-master ang teknik na Thunder God Finger. Pinangatwiranan niya na ang pagkakaroon ng isa pang S-rank combat skill ay magpapaligtas sa kanya sa mga darating na laban. Alinsunod sa kanyang plano, nakipagkita si Xu Jingming kay Teacher Chen Lin sa isang tahimik na silid. Ipinaliwanag niya na nabasa niya ang manual ng Thunder God Finger noong nakaraang gabi at may ilang katanungan siya. Pinuri ni Teacher Chen ang kanyang kasipagan at sinabing inaasahan niya ito mula sa nangungunang estudyante ng Magic City University. Inanyayahan niya si Xu Jingming na magtanong ng kahit ano, at nangakong ibabahagi ang lahat ng kanyang nalalaman. Tinanong ni Xu Jingming ang bahagi ng manual na naglalarawan kung paano makipag-ugnayan sa kulog ng mundo at pagsamahin ito sa sariling kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Teacher Chen na kahawig ito ng Heavenly Lightning Technique na natutunan na ni Xu Jingming, ngunit mas masulong ang Thunder God Finger, dahil nangangailangan ito ng mas siksik na enerhiya at mas komplikadong mga pagbabago sa resulta. Nagpatuloy ang kanilang talakayan ng matagal, makalipas ang 3 oras, natapos ang kanilang sesyon. Ipinatong ni Teacher Chen ang kanyang kamay sa balikat ni Xu Jingming bilang suporta at pinuri ang napakahusay nitong pag-unawa. Ipinaliwanag niya na ang natitira na lamang ay pagsasanay, at binanggit na inabot siya ng mahigit 10 araw upang marating ang kaparehong antas ng pag-unawa. Nagpapasalamat na si Xu Jingming sa kanyang guro sa aral. Matapos makuha ang kinakailangang kaalaman, agad na ginamit ni Xu Jingming ang kanyang cheat. Ipinihit niya ang kanyang mga mata at iniutos sa kanyang sistema, Deep Blue, magdagdag ng puntos. Agad na kinumpirma ng sistema na ang teknik na Thunder God Finger ay natutunan na sa antas na beginner. Walang kamalay-malay dito. Iminungkahi ni Teacher Chen na subukan na ni Xu Jingming ang teknik upang makita kung may anumang problema. Nagulat si Xu Jingming, iniisip na dahil natutunan na niya ito, wala na sanang issue. Sinubukan niyang magalang na tumanggi, iminungkahing bumalik na lamang siya at magsanay mag-isa upang hindi masayang ang oras ng guro, ngunit pinawi ni Teacher Chen ang kanyang pag-aalala at tiniyak na hindi ito magtatagal. Wala nang magawa, pumayag si Xu Jingming na ipakita ito. Sinimulan niyang ipamalas ang Thunder God Finger habang nanunood ang kanyang guro. Isang malakas na bugso ng gintong kidlat ang kumulog sa paligid niya habang tinipon niya ang enerhiya. Tumingin si Teacher Chen na may kontentong ngiti, iniisip na perpekto ang panimulang tindig ng kanyang estudyante,
Napansin niya na maraming mahuhusay na estudyante ang nahihirapan pa lamang sa panimulang tindig sa loob ng unang 2 buwan. Habang nagpapatuloy si Xu Jingming, nagbago sa pagkagulat ang ekspresyon ni Teacher Chen, nakita niyang natapos na rin ng kanyang estudyante ang ikalawang hakbang, ang pakikipag-ugnayan sa kulog ng mundo. Naalala niya na ang pinakamahusay na estudyante ng Jing University ay inabot ng 4 na buwan upang makamit ito, at inisip niyang ang susunod at pinakamahirap na bahagi ay tiyak na imposible para kay Xu Jingming. Ngunit pinatunayan siyang mali ni Xu Jingming, itinuro nito ang langit, at ang lahat ng naipong enerhiya ay umalpas pa itaas. Bumuo ng isang dambuhalang gintong kamay na purong enerhiya sa itaas ng unibersidad. Tuluyang napatigil si Teacher Chen sa pagkabigla, at nagtaka kung paano na ilabas ng kanyang estudyante ang Thunder God Finger sa unang pagsubok pa lamang. Naputol ang kanyang pagkagulat nang marinig ang panikong sigaw ni Xu Jingming na hindi na niya kayang bawiin ang napakalakas na teknik. Nagsimulang bumagsak ang napakalaking gintong kamay ng enerhiya, nagbabanta sa buong campus. Agad na kumilos si Teacher Chen, tinawag niya ang sarili niyang kapangyarihan, kumulog ang bughaw na kidlat sa paligid ng kanyang mga daliri, at nagpaputok siya ng sinag ng enerhiya patungo sa bumababang kamay. Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa isang napakalakas na pagsabog sa himpapawid, at tuluyang na-neutralize ang banta. Nang mawala ang panganib, kinumpirma ni Teacher Chen na totoo ang enerhiya at na si Xu Jingming ay tunay ngang nailabas ang Thunder God Finger, pinayuhan niya ang kanyang estudyante na pagbutihin ang kontrol nito, at ipinaliwanag na kung tumama ang ataking yun, ang buong lugar ay malubhang naapektuhan sana. Natawa na kinakabahan si Xu Jingming, nagpapasalamat na nandoon si Teacher Chen, pagkatapos ay itinaas niya ang kumikislap na scroll at iminungkahing dahil natutunan na niya ang teknik, dapat na niyang ibalik ang manual. Naiwang naguguluhan si Teacher Chen habang ang bahagyang nahihiyang si Xu Jingming ay nagsabing magmamadali siyang bumalik upang magsanay at agad na umalis. Mag-isa, napabuntong hininga si Teacher Chen habang tinitingnan ang manual, pinagnilayan niya ang pambihirang talento ng bagong disipulo ni Old Yang at tinawag itong isang halimaw. Naisip niya na kung hindi lamang prized S-rank student ng Magic City University si Xu Jingming, gagawin niya ang lahat upang maaga ito para sa Jing University. Habang naglalakad sa isang kalsada sa campus, pinagnilayan ni Xu Jingming ang kapangyarihan ng bagong Thunder God Finger. Naisip niyang nakakatakot ang lakas nito at malamang na hindi ito kayang salagin ng mas mahihinang Tier 5 users. Gayunpaman, napansin din niya ang kapintasan nito. Isang paggamit lamang ay kumain na ng halos kalahati ng kanyang Dushan Divine Lightning Energy. Napagtanto niyang kailangan niyang humanap ng paraan upang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Inilabas niya ang kanyang telepono at inutusan ng AI na si Eva, buksan ang store. Gusto niyang bumili ng mga pill para sa pag-recover ng ability power. Ngunit bago pa siya makapamili, may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita si Song. Tinanong niya kung bakit naroon ito, at ipinaliwanag ni Song na nakakita siya ng isang dambuhalang kidlat na hugis daliri sa Villa area at nahulaan niyang siya ang may gawa nito. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung anong bagong skill ang natutunan niya. Sinabi ni Xu Jingming na na-master na niya ang S-rank Thunder God Finger para sa misyon laban sa Heaven's Mandate Sect. Nang marinig ito, bahagyang namula ang pisngi ni Song at tinanong kung anong antas ang misyon. Nang sabihin ni Xu Jingming na isa itong S-rank mission na may kinalaman sa isang sangay ng sekta, bumagsak ang kanyang ekspresyon, napagtanto niyang lampas ito sa kanyang kakayahan at, may halong panghihinayang, sinabi niyang hindi siya makakasama, idinagdag niya na maaari na lamang siyang bumati ng good luck mula sa paaralan. Tinanong naman ni Xu Jingming kung hindi ba siya tatanggap ng sarili niyang misyon, ipinaliwanag ni Song na gusto niya sana, ngunit wala pa siyang mahanap na angkop na mga kasamahan. Iminungkahi ni Xu Jingming na hanapin niya si Senior Sister Jiang Qiuchen, sumang-ayon si Song sa ideya at nagpa siyang hanapin ito kaagad, at inanyayahan din si Xu Jingming na sumama, pumayag siya at binanggit na kailangan din niyang kausapin si Jiang Qiuchen tungkol sa mga pill, magkasama silang umalis. Samantala, sa Moxie Cafe sa Jining City, may 4 na taong naghihintay. Tinanong ng isang babaeng may maikling lilang buhok ang kanilang kapitan na may blondeng buhok kung dumating na ba ang mga tao mula sa Magic City University. Sinabihan siya ng kapitan na huwag magmadali dahil alas 8:30 pa ang kanilang usapan. May isa pang miyembro ang nagreklamo tungkol sa paghihintay. Ngunit sumagot ang kapitan na kulang kasi ang kanilang Public Security Bureau sa tauhan. May nagtanong kung sino ang darating upang tumulong sa kanila. Ipinaliwanag ng kapitan na ang taong yun ay isang 19 anyos na freshman na nagngangalang Xu Jingming. Hindi makapaniwala ang grupo. May nagtanong kung nagpapadala ba ang Magic City University ng isang freshman sa tiyak na kamatayan, habang ang iba naman ay tinawag itong isang biro.
Sinabihan sila ng kapitan na hayaan muna siyang matapos, ibinunyag niya na si Xu Jingming ay may S-rank ability, isang low-rank tier 3 user, at ang combat power nito ay nasa peak ng tier 3. Nabigla ang buong grupo sa bagong impormasyong ito at namangha na ang isang freshman ay maaaring maging ganoon kalakas, tinawag pa siyang isang henyo, sinabihan sila ng kapitan na maging seryoso kapag nakilala nila siya. Sa sandaling yun, bumukas ang pinto ng kafe at pumasok si Xu Jingming. May kalmadong ngiti, humingi siya ng paumanhin sa pagpapahintay. Binati siya ng lalaking blonde at sinabing kakarating lang din nila. Nakipagkamay siya kay Xu Jingming at nagpakilala bilang Kaijo, isang peak tier 3 user na may B-class enhancement ability. Ang lalaking may mahabang abong buhok ay si Xiang Shan, isang mid-rank tier 3 support user. Ang babaeng may maikling lilang buhok ay si Jiang Tong, isang high-rank tier 3 user na may fire-type ability. Ang huling miyembro, isang lalaking may salamin, ay si Son Yan, isang high-rank tier 3 user na may mental-type ability. Matapos ang mga pagpapakilala, sinabi ni Kaijo na maaari na silang dumiretso sa usapan at naghanda siyang ilahad ang mga natuklasang impormasyon tungkol sa Heaven's Mandate Sect. Ipinaliwanag niya na ang kanilang investigasyon ay humantong sa dalawang individual, si Zhao Wao, Pangulo ng Tiger Society, at si Leng Cheng, CEO ng Blue Ocean Technology. Ipinakita ng holographic projector ang mga imahe ng dalawang suspect, ayon sa kanilang intelihensya, kapwa konektado ang dalawang lalaki sa sekta. Ang plano ay hulihin sila para sa interogasyon, na dapat magturo sa kanila patungo sa lokal na sangay ng sekta. Sinabi ni Kaijo na mas mahirap targetin si Leng Cheng, kaya ang plano nila ay arestuhin muna si Zhao Wao. Ipinaliwanag niya kay Xu Jingming na ang magiging papel nito ay sumunod at suportahan ang operasyon kinabukasan. May bahagyang ngiti, kinwestiyon ni Xu Jingming ang kanilang estratehiya at tinanong kung bakit hindi sila maghati-hati dahil dalawa ang target. Sumagot si Kaijo na mas ligtas ang kumilos ng magkakasama. Napagtanto ni Xu Jingming na minamaliit nila siya, kaya buong kumpiyansa siyang nagmungkahi ng bagong plano. Sinabi niya sa grupo na ipauubaya sa kanya ang mas mahirap na target, si Leng Cheng, habang sila naman ang humawak sa Tiger Society. Nagduda si Kaijo at inisip na baka sobra ang kumpiyansa ng S-rank student, dahil kahit may S-rank ability, napakahirap pa ring harapin ng isang mid-rank tier 4 na user. Mariing tumutol si Jiang Tong at ipinaliwanag na may mid-rank tier 4 na bodyguard si Leng Cheng, kaya napakahirap nitong targetin ng isang tao lamang. Iginiit niyang manatili sila sa orihinal na plano. Hindi natinag si Xu Jingming at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi yun magiging problema. Naiinis, humarap si Jiang Tong sa kanilang kapitan at galit na tinanong kung hindi ba naiintindihan ni Xu Jingming kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Dahil sa patuloy na pagpupumilit ni Xu Jingming, sumuko rin si Kaijo. Pumayag siyang hayaan itong kumilos ng mag-isa at iniabot sa kanya ang isang data chip na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol kay Leng Cheng. Tinanggap ni Xu Jingming ang chip na may kumpiyansang ngiti. Naisip niya na kulang ang tiwala ng grupo sa isang S-rank student, at napagpasyahan niyang kailangan niyang ipakita sa kanila ang tunay niyang kakayahan.